Commission on Elections nakatakdang magpadala ng automated counting machine sa Myanmar. Ito'y para matiyak na makaboboto pa rin ang ating mga kababayan doon sa kabila ng pagtama ng malakas na lindol doon. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Matapos ang matinding pinsala na dinulot ng lindol sa Myanmar, ang Commission on Elections gumagawa na ng paraan para matiyak na makakaboto ang mga Pilipino sa naturang bansa. Katunayan niyan, imbis na internet voting, postal voting o pagboto gamit ang balota at automated counting machines na ang magiging pagboto roon. Sa Myanmar po, maliwanag na po doon, postal voting po tayo. Papadala pa rin namin yung mga balota sa ating mga kababayan. Mahigit 300 lang po sila, 320 kung hindi tayo nagkakamali. And therefore, hindi po internet voting na ang ating pong papatupad doon, kundi postal voting. Sa kabuuan, nasa 370 ang mga Pilipino sa Myanmar. Mabilis lang naman ang pag-iimprenta ng mga balota ng COMELEC para sa kanila, kaya agad din silang mabibigyan ng balota. At sa Biyernes, inaasahang nakalinya na rin sila para mapadalhan naman ng mga automated counting machines. Naka-diplomatic pouch po siya para sigurado, protektado, and secure yung ating mga balota. Yung mga makina po, magsisimula ang deployment ngayong pong April 4. Sa Thailand naman, kung saan may 8,203 na mga Pilipinong botante, mananatili pa rin ang internet voting dahil maayos naman anya ang kalagayan ng mga Pilipino roon at ang linya ng komunikasyon. Tayo po ay mag-i-internet voting pa rin sa kanila. Bagamat paminsan-minsan, sinabi nila meron pa rin silang nararamdaman ng mga aftershock dun sa lugar na yan. But just at the same time, stick pa rin tayo sa kung ano talaga yung dapat na paraan ng pagboto natin sa mga kababayan. Patuloy din ang paghihikayat ng COMELEC sa mga Pilipino sa ibang bansa na mag-enroll para sa internet voting. Sa huling datos ng COMELEC, nasa 17,323 pa lang ang nag-e-enroll na botante sa ibang bansa. Mag-enroll na po tayo, nandiyan po lahat yung link na kung saan kayo pwede mag-enroll. Sa April 13, inaasahang magsisimula na ang pagboto ng mga Pilipino abroad. Magtatapos ito hanggang May 12. Kahit naman nagbobotohan na, bukas pa rin ang enrollment ng internet voting hanggang sa May 7. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.